Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Sabado ay matatagpuan sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, talatang 15. Ito po ang sinasabi. Gawin ninyo ang gayon upang walang anumang maipaparatang sa inyo at kayo ay maging dalisay. Mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at lihis. Magliwanag kayo sa kanilang kalagitnaan tulad ng mga liwanag sa sanlibutan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming tinataas ang aming mga kaibigan na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Aming inilalapis sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin inilalapis sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa mga lansangan, na sila'y ingatan mo sa mga masasama, katulad ng mga driver, Panginoon. Mga driver ng taxi, jeep, grab, at iba pang mga transportation, Panginoon, na nasa lansangan. Gayon din po ang mga traffic enforcer na patuloy ding nagtatrabaho upang maiayos ang trapiko sa aming mga lugar, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang mga kapulisan na patuloy na nagpatrolya upang mabigyan o maayos ang peace and order ng bayan ito, Panginoon. Maging ang mga kasundaluhan, O Diyos, na patuloy na naglilingkod para sa pagkaroon ng kapayapaan sa aming bansa. Ingatan mo sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy ko ring itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan. Pagpalain mo po sila, O Diyos, at patuloy mo silang proteksyonan sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Maging ang mga mag-asawa, Panginoon, na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Pagpalain mo. At ikaw, O Diyos, ang siyang maghari sa kanilang mga buhay upang ang kapayapaan at ang pag-iibigan ay namamayani, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas.
Amen. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan ko, ay ano ang ibig sabihin na ang Diyos ay liwanag? Ano? No? Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ay liwanag? So, ang Diyos ay liwanag. Ito ang sinasabi sa 1 Juan, Kapitulo 1, talatang 5. Ang liwanag ay isang karaniwang simbolo na ginagamit sa Biblia. Sa Kawikaan 4:18, ginamit na simbolo para sa katuwiran ang liwanag ng bukang liwayway. Inahilin tulad naman sa Pilipos 2:15, ang mga anak ng Diyos na matuwid at walang kapintasan sa maningning na tala sa kalangitan. Ginamit ni Jesus ang liwanag bilang simbolo ng mabubuting gawa. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Sinabi sa awit 76:4 patungkol sa Diyos, O Diyos, dakila ka, ikaw ay maringal, higit pa sa matatag na kabundukan. Ang katotohanan na ang Diyos ay liwanag ang nagpapahiwatig ng natural niyang pagkakaiba sa kadiliman. Kung ang liwanag, mga kaibigan, ang simbolo ng katuwiran at kabutihan, ang kadiliman naman ang sumisimbolo sa kasamaan at kasalanan. Sinabi sa 1 Juan 1:6, kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Sinasabi naman sa 1 Juan 1:5, mga kaibigan, ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Pansinin na hindi sinasabi na ang Diyos ay isang liwanag, kundi siya ay liwanag. Ang liwanag ay bahagi ng Kanyang esensya, kaya din naman ng pag-ibig. 1 Juan 4:8. Ang mensahe, ang Diyos ay sakdal, ganap, walang reserbasyon, banal, walang bahid ng kasalanan, walang bahid ng kasamaan, at walang bahid ng kawalang katarungan. Kung wala sa atin ang liwanag, mga kaibigan, hindi natin nakikilala ang Diyos. Ang mga nakakilala sa Diyos ay lumalakad sa nakasama niya. Nasa liwanag at lumalakad sa liwanag. Ginawa silang tagapagmana ng banal na kalikasan ng Diyos, na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa lahat, sa atin, ang Kanyang mahalagang at napakadakilang pangako upang sa pamagitan ng mga ito ay makabahagi tayo sa kabanalan mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. Sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila
at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanglibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Ang Diyos ay liwanag, mga kaibigan. No? Gayon din, ang anak. Sinabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Ayon sa Juan 8:12. Ang salitang paglakad, mga kaibigan, ay nangangahulugan ng paglago. Di ba? Paglago. Kaya nga, nauunawaan natin mula sa talatang ito na kinakailangang lumago ang mga Kristiyano sa kabanalan at maging matibay sa pananampalataya habang sumusunod sila kay Hesukristo. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Ang Diyos ay liwanag at layunin niya na ang mga mananampalataya ay maging reflection ng kanyang liwanag at maging kagaya ni Kristo araw-araw. Tayong lahat, mga kaibigan, ay kabilang sa panig ng liwanag. No? Sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Ang Diyos ang lumikha sa pisikal na liwanag at siya din ang nagbibigay ng espiritual na liwanag na siyang dahilan upang makita natin ang katotohanan. Inilalantad ng pisikal na liwanag ang mga pangako o nakatago sa kadiliman. Ipinapakita nito kung ano ang tunay na anyo ng mga bagay. Ang paglakad sa liwanag ay nangangahulugan ng pagkilala sa Diyos, pagkaunawa sa katotohanan at pamumuhay sa katuwiran. Dapat na ipahayag ng mga mananampalataya ni Kristo anumang kadiliman na nasa kanila. Ang kanilang mga kasalanan at pagsalangsang at hayaan na ang liwanag ng Diyos ang magningning sa kanilang pagkatao. Hindi dapat na maging tamad ang mga Kristiyano at panuorin ang iba na nagpapatuloy sa kadiliman ng kasalanan habang nalalaman na ang mga nasa kadiliman ay nakatalaga para sa walang hanggang paghihiwalay sa Diyos. Ninanais ng liwanag ng sanglibutan na maglaho ang kadiliman at ipagkaloob ang kanyang karunungan sa lahat ng dako. Sa pagdadala ng liwanag ng Ibanghilyo sa mundo, dapat nating ipakita sa mga tao ang mga bagay na kanilang itinatago sa kadiliman. Ang liwanag ay hindi kasiyasiya sa mga nasanay na sa kadiliman. Kinasusukloman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos.
Si Jesus, mga kaibigan, ang walang salang anak ng Diyos ay ang tunay na liwanag. Ayon sa Juan 1:9. Bilang mga inaring anak ng Diyos, tayo mga kaibigan na inaring anak ng Diyos, dapat na masalamin sa atin ng mga tao ang kanyang liwanag sa isang mundo na pinagdiliman ng kasalanan. Di ba? Kapag tayo isang mananampalataya, kaibigan, dapat ikaw, kaibigan, ay magliwanag ka upang ang nasa kadiliman, ay makita kanila na ikaw ay anak ni Kristo, tagasunod ni Kristo, di ba? Christ-like, sige nga. Ano ba si Kristo? Ano ba ang ginawa ni Kristo nung siya ay naging tao dito sa mundo? Di ba? Ang ating layunin, mga kaibigan, sa pagpapatutuo sa mga hindi mananampalataya ay upang imulat ang kanilang mga mata. Ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. Yung ating mga kaibigan na nasa dilim, nasa kasalanan. Kapag ikaw, kaibigan na nakikinig ngayon, ay magliliwanag ka sa kaibigan mong iyan, tiyak na sila din ay magliliwanag. Makilala nila si Jesucristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Di ba? Sinusugo kita upang idilat mo ang kanilang mga mata. Nang sa gayon, sila ay bumalik sa ilaw mula sa kadiliman. At sila ay bumalik sa Diyos mula sa kapamahalaan ni Satanas. Sinusuko kita upang sila ay tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana kasama ng mga pinapaging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Kaibigan, ito po ang hamon ngayon sa atin. Kung ikaw ay nasa kadiliman, kaibigan, nasa kasalanan ka. Nasa kasalanan ka. Kapag ikaw nasa kadiliman, kaibigan, wala kang kapayapaan sa iyong buhay. Bakit? Kasi natatakot ka. Natatakot kang madapa. Di ba madilim eh? Natatakot kang may mga hadlang sa iyong dinaraanan. Di ba? Kapag ikaw ay may kasalanan, di ba natatakot tayo? Pero pag nasa kaliwanagan ka pa, kaibigan, kahit saang dako ka man, lumalakad, hindi ka natatakot. Di ba? Hindi ka natatakot kasi maliwanag. Nakikita mo ang iyong kapaligiran. Nakikita mo yung kapaligiran. Ibig sabihin, kung wala kang kasalanan, wala ka sa kadiliman, nasa kaliwanag ka, ikaw ay ilaw ng sanglibutan, kaibigan. Ikaw, kaibigan, ay itinalaga ng Diyos bilang isang ilaw, iliwanag, upang yung mga nasa kadiliman ay maliliwanagan at makalakad sila ng maayos. Hindi sila natatakot dahil maliwanag. Di ba? Minsan, kapag nag-brown out, ang dilim. Di ba? Madilim ang kapaligiran natin. Natatakot tayo. Bakit? Baka mamaya may magnanakaw. Pero kapag may liwanag, kaibigan, di ba? Magkaroon ng liwanag. Hindi tayo natatakot. Nakikita natin ang lahat sa ating kapaligiran. Kaya ikaw pa, kaibigan, kung wala ka pa sa liwanag, tanggapin mo ang liwanag na si Jesucristo. Tanggapin mo ang ilaw na si Jesucristo upang ikaw, kaibigan, ay magkaroon ng kapayapaan sa iyong buhay. At ikaw, kaibigan, magkaroon ka ng
buhay na walang hanggan sa kabila ng ating buhay dito sa mundo. Pangako ng Panginoon yan, kaibigan. Huwag mong hayaang hindi mo tanggapin si Kristo bilang iyong Diyos at takapagligtas. Upang kasama mo ang ating Panginoong Jesucristo sa huling araw natin dito sa mundo. Yun ang pinakamagandang regalo sa atin ng Diyos, ang buhay na walang hanggan doon sa langit. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o Diyos sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga tungkol sa liwanag, tungkol sa ilaw. Totoo nga po o Diyos, kapag kami ay nasa liwanag, hindi po kami natatakot, madapa. Hindi kami natatakot kung anuman ang nasa aming paligid dahil nakikita namin. Kaya Lord, salamat sa liwanag at ilaw. Naway kami rin o Diyos, bilang tagasunod mo, bilang image mo, Christ-like, katulad mo Panginoon, ay magliwanag din kami sa aming kapaligiran upang ang mga nasa kadiliman ay maliliwanagan. At sila din, Panginoon, ay maliligtas sa anumang kapahamakan dito sa mundong aming ginagalawan. Kaya Lord, salamat sa liwanag na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita at gumagawa ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay sa araw na ito, O Diyos, na ikaw ang siyang maghari sa aming mga puso. Ikaw ang magbigay sa amin ng proteksyon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.